Sa mga balitang pambansa, mas lumakas naman ang bagyong Verbena habang kumikilos patungo sa West Philippine Sea. Huling namataan ng bagyo 130 kilometers sa kanluran ng Coron, Palawan. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 85 kilometers per hour at pagbugso na 105 kph. Ayon sa Pag-asa, posibleng tumbukin ng bagyo ang Kalayaan Islands mamayang hapon bago lumabas ng bansa bukas ng umaga. Sa ngayon, nakataas pa rin ang signal number 2 sa Calamian Islands at extreme northern portion ng Palawan. Signal number 1 naman sa Occidental Mindoro at sa northern at central portions ng Palawan, kasama ang Cuyo at Kalayaan Islands. Sa ibang balita, idinawit na rin ni dating Congressman Zaldico si presidential son at Congressman Sandro Marcos sa umano'y budget insertions. Ayon kay Ko, taon-taon umanong nagsisingit ng pondo sa national budget ang Batang Marcos mula 2023 hanggang 2025. Aabot sa 50.9 billion pesos ang umano'y insertions ni Sandro. Ipinost pa ni Ko ang listahan ng mga proyekto kasama ang ilang flood control at infrastructure projects mula Luzon hanggang Mindanao. May pagkakataon pa raw na nagalit si Sandro sa kanya dahil kulang ang pinasok niyang insertion sa 2025 budget. Agad namang pumalag si Sandro at tinawag na bagong kampiyon ng mga DDS si Ko na gusto lang daw pabagsakin ng pamahalaan. Madali lang daw humarap sa kamera mula sa ibang bansa at magpakawala ng kasinungaling. Naghahanda naman ang DILG para sa mga panibagong aarestuhin dahil sa anomalya sa flood control projects. Malalaking isda raw ang huhulihin ngayon. Ayon sa DILG, sa loob ng 5 linggo, inaasahan ng pag-aresto sa mas bigatin pang personalidad kabilang ang ilang kongresista at senador. Giit ni Interior Secretary John Vic Remulla, walang special treatment sa kulungan. Habang tiniyak naman ng PNP na tuloy-tuloy ang operasyon para ipatupad ang arrest warrants ng professional, transparent at naaayon sa batas. Voluntaryo namang humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sina Congressman Arjo Atayde at Dean Asistio kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Nadawit ang dalawang mambabata sa anomalya base sa testimonya ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre. Pero giit ni Atayde pawang mga hearsay o sabi-sabi lang ang mga akusasyon sa kanya. Si Congressman Asistio mas gustong humarap sa ICI kaysa sa Senado para maipaliwanag ang kanyang panig at maiwasan daw ang trial by publicity. Bagamat voluntaryo ang kanilang pagharap, pareho silang humiling ng executive session para maprotektahan ang impormasyon at maiwasan daw ang paglabas ng sensitibong detalye. Handa naman daw palitan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos kung kinakailangan. Ayon sa bise, alam naman daw niya ang papel niya bilang una sa line of succession kung kailangan palitan ang Pangulo. Nauna nang pinabulaanan ng bise ang anumang impormasyong nagdadawit sa kanya sa destabilisasyon laban sa administrasyon. Sa gitna yan ng malawakang anomalya sa flood control projects. Kung si VP Sara ang tatanungin, kumbinsido raw siya sa mga sinabi ni Zaldico na nagdawit sa Pangulo kay dating House Speaker Martin Romualdez at sa presidential son na si Sandro Marcos sa issue ng budget insertions. Bukod sa issue ng korupsyon, inakusahan din ni Senator Amy na nagdodroga si PBBM. Sinagot na ito ng Pangulo at giniit na tila hindi raw niya makilala ang kapatid kapag nasa TV. Bagay na tinabla naman mismo ng bise. Sa tingin ko it fits the profile of a drug addict na ginagaslight yung mga mahal nila sa buhay. Na kapag sinasabi nung mahal nila sa buhay, may problema ka, sasabihin nila na wala akong problema, ikaw yung problema. It's a very characteristic response of a drug addict. Yan ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Itinanggi naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque na naaresto na siya dahil sa kasong qualified human trafficking.
Kumalat kasi kahapon ang bali-balitang inaresto na siya sa kanyang bahay sa the Netherlands. Pero kahit ang DFA at DILG, hindi yan nakumpirma. Agad namang pinabulaanan ni Roque ang aligasyon. Paliwanag niya, gobyerno ng Netherlands ang nag-book ng flight niya pa Vienna, Austria para sa kanyang asylum request. Vienna raw kasi ang nag-issue ng visa sa kanya pero hindi raw siya natuloy sa flight dahil sa issue ng kalusugan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!